Ang mensaheng ito po ay para rin sa mga Kristiyano na nadaya po ng bakuna. Tandaan niyo po ito, magbibitaw po ako ng salita. Ang bakuna po na ating pinagkatiwalaan, that is already the mark of the beast. Sa mga Kristiyano po na nakaririnig ng mabuting balita na to, COVID-19 or vaccination, that is already the mark of the beast. Stop doing that. It's not too late to repent. Mga kapatid kong Kristiyano, mga brothers in faith sa Panginoong Jesucristo, nasaan po yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Bakit sa bakuna napunta yung pagtitiwala natin? Marami pong namatay dahil sa bakuna at alam niyo po yan. Kahit ngayon po, alam niyo po yan na maraming nagkakasakit, maraming nagkakakanser, maraming namamatay dahil sa bakunang mas pinagkatiwalaan natin nung panahon na tayo ay ginipit ng ating Department of Health. At hanggang ngayon, mga kapatid, sana sa dingbak siya pa lang ay natuto na tayo. Mating former president na nasa Hague, andun po ay nililiti siya sa ICC. Ang sinasabi ng mga tao dahil sa extrajudicial killing. Alam niyo po mga kapatid, gusto ko pong maunawaan ng bawat isa sa atin. Sa extrajudicial killing, 1,000 lang po ang namatay. Pero ang namatay sa bakuna, milyon-milyon all over the world. Mga kapatid, ang pinagkakatiwalaan natin hanggang ngayon ay ang tao. Pinagtatanggol natin ang tao pero hindi tayo marunong lumapit sa Panginoon. The time is running out. Repent! Malapit na pong dumating ang Panginoon. Kaya po kami nandirito sa lugar na to. Minsan lamang po kami darating sa lugar na to. Hindi na po mauulit na kami ay pupunta dito. Gusto ko pong maunawaan yung mga kapatid. Itong darating na panahon, getting more worse. Yung panahon natin ay hindi natitino. Ang panahon natin ay patapos na. That's why ang Panginoon ay hindi nagkulang magbigay babala sa bawat isa sa atin na ang ating pagtitiwala ay sa Panginoon natin ilagak, huwag sa mga bagay na ginawa ng tao. Alam ko po, marami sa atin dito ang napilitan. Alam ko po, marami dito sa atin ang nagipit. Pero mga kapatid, ito yung pagkakataon kaya pinahintulutan ng Panginoon na mangyari yung isang bagay na kahit ang mga churches ay nadaya. I'm not condemning you, brothers and sisters in faith. Sa mga kapatid kong Kristiyano na ang pananampalataya ay nasa Panginoong Jesucristo, pero nadaya ng bakuna, kayo ay tumanggap ng bakuna. It's not too late for you to repent. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Sa mga guro dito, sa mga teacher ng eskwelahan, please stop vaccination. Hindi po yan makakabuti sa ating kalusugan. Yan po ay lason. Ginawa pong negosyo ang ating katawan. Yan po ay lason na kung saan marami po ang namamatay. Nakakalungkot isipin na kahit hanggang ngayon po mas maraming naniniwala sa bakuna kaysa sa Diyos. Again, I am not promoting religion here. I am promoting the Lord Jesus Christ na siyang pinagbubulan lamang ng kaligtasan. Hindi ko nagpo-promote ng kahit na anong relasyon, kundi ang Panginoong Jesus lamang. John 14:6, ang sabi po doon, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Wala pong sinabi doon na relihiyon. Wala pong sinabi doon na tao. Hindi rin po nabanggit doon si Kibuloy na nagpapanggap na siya daw ang may-ari ng ating katawan. Wala pong kahit na sino man ang pwedeng mag-claim ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Yesus. Siya lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang mensahe po na ito ay hindi lamang po sa mga taong hindi pa kumikilala sa Panginoon. Ang mensaheng ito po ay para rin sa mga Kristiyano na nadaya po ng bakuna. Tandaan niyo po ito, magbibitaw po ako ng salita. Ang bakuna po na ating pinagkatiwalaan, that is already the mark of the beast. Sa mga Kristiyano po na nakaririnig ng mabuting balita na to, COVID-19 or vaccination, that is already the mark of the beast. Stop doing that. It's not too late to repent. Mga kapatid kong Kristiyano, mga brothers in faith sa Panginoong Jesucristo, nasaan po yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Bakit sa bakuna napunta yung pagtitiwala natin? Marami pong namatay dahil sa bakuna at alam niyo po yan. Kahit ngayon po, alam niyo po yan na maraming nagkakasakit, maraming
nagkakakanser, maraming namamatay dahil sa bakunang mas pinagkatiwalaan natin nung panahon na tayo ay ginipit ng ating Department of Health. At hanggang ngayon, mga kapatid, sana sa Dingbaksya pa lang ay natuto na tayo. Maraming mga kabataan kahit mga doktor ang namatay sa Dingbaksya. Ngayon, kinatakot na naman po tayo. Sabi, may dengue na naman daw po. Gusto ko pa kayong bigyan ng gamot. Papaya lang po yan. Papaya lang po ang gamot sa dengue, hindi bakuna na nakamamatay. Ang tunay po na pumamatay sa tao ay ang bakuna na mas pinagkakatiwalaan ng tao. Ang bakuna po ay pumapatay, pero ang Diyos po pagka sa Kanya tayo nagtiwala, bibigyan niya tayo ng buhay. At hindi lamang po buhay, kundi buhay na walang hanggan. Repent before it's too late. Hindi nagkulang ang Panginoon para pabalaan ang lahat. Nandito po ang salita ng Panginoon nagpapaalala na magiging huli na sa atin ang lahat kapag pinagpaliban po natin to. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, once na narinig po natin ang kanyang salita, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Dahil darating po ang panahon, mga kapatid, wala na po kayong maririnig na nangangaral sa kalsada. Wala na po kayong maririnig na kahit na sino man ang mangangaral sa kalsada. May hangganan po ang kapatawaran ng Panginoon. May hangganan po ang pagmamahal ng Diyos. May hangganan po ang lahat. Salamat, anak. Salamat. May hangganan po ang ating pakikinig ng salita ng Panginoon. At alam po natin, nakatulad po yan, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya right now, mga kapatid, at dirito po kami again, hindi para hatulan ng sino man, kundi ang lahat ay bigyang babala sa ipinaparating ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Mga kapatid, by June, ihanda nyo po ang mga negosyo nyo, ihanda nyo po ang mga kinabubuhay nyo, ihanda nyo po ang mga trabaho nyo, ihanda nyo po lahat ng pinagkukunan nyo ng inyong ikabubuhay. Dahil mga kapatid, this coming June this year, sana i-delay ng Panginoon. This coming June of this year, magkakaroon po muna ng World Economic Forum ang bawat presidente at bawat leader ng bansa. Pag-uusapan po nila doon sa World Economic Forum ang implementation ng panggigipit at pagpilit sa mga tao sa bakuna. At alam po natin, uulitin ko po, marami sa mga mahal natin sa buhay ang namatay. Marami sa panahon natin ngayon, kahit mga atleta na malulusog ang katawan ay bigla-biglang bumabagsak sa gitna ng court. Kahit mga doktor, kahit mga sundalo, kahit mga pulis, kahit mga teachers natin sa mga eskwelahan, hindi po ba kayo nagtataka mga kapatid? Ang daming namamatay na mga bata, ang daming mga nagkakaroon ng heart attack, blood clotting, cancer. Hindi po yan ibinabalita ng media na ang cause po niyan ay ang bakuna na mas pinagkatiwalaan ng mga tao way back 2021. Mga kapatid, ito na po yung panahon. Siguro minsan tayo nagkamali. Pero right now, God is calling you. Right now, God is calling you. Kung patuloy tayo magtitiwala sa gawa ng tao, ipapahamak po tayo yan mga kapatid. Sa Diyos po tayo magtiwala. Sa Diyos po tayo magbigay ng buhay. Tandaan niyo po, hindi mapagpaliban ng ating Panginoon. Nakasulat po sa 2 Peter chapter 3, hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Kung bakit nagkakaroon pa po tayo ng pagkakataon para makarinig ng mabuting balita ng Panginoon, dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Dito po natin makikita na hindi nagpapabaya ang Panginoon. Nakikita niyo po yung mga tarpaulin na nakalagay po sa amin yan. Ang sabi po yan, gawin nating tahanan ng banal na salita ng Diyos ang bawat lansangan. At alam po natin na maraming nangyayari na hindi ka nais-nais sa panahon natin ngayon. Kaya hindi nagkukulang ang Diyos para sabihin sa iyo na mahal ka niya, bumalik ka na, hinihintay ka ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi lahat ng oras ay may pagkakataon tayo. Kung ngayon ay binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon
para makarinig ng mabuting balita. Huwag na po natin papagmatigasin ang ating mga puso dahil hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari mamaya. Marami na pong nangyayaring hindi ganais-nais sa panahon natin ngayon. Marami na pong patayan. Marami na pong nakawan ng tao. Marami na pong chaos. Marami na pong gera na nangyayari all over the world. At maaaring pwedeng pahintulutan niya ng Panginoon. At ang pinakamatinding dapat nating paghandaan, wag na po tayong tatanggap ng kahit na anong bakuna na galing sa Department of Health. Gusto ko lang po kayong buksan, gusto ko lang pong buksan ang inyong mga isipan, mga kapatid, na yung bakuna ng COVID-19 vaccine, pinag-aaralan po yan sa Congress dahil sa dami ng namamatay. Hanggang ngayon, marami pong namamatay. All over the world, hindi lang po yan dito sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang dako ng bansa. Yan po ay pinag-aaralan dahil sa dami ng mga namamatay at nagkakaroon ng adverse side effect. Mga kapatid, hindi lamang po ako dito nangangaral ng para sa salita ng Panginoon. Gusto ko pong bigyang babala na ang bawat isa sa atin, especially sa mga Kristiyano na, sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo na nagaya ng bakuna na ating mas pinagkatiwalaan right now. Hindi po aksidente kung bakit niyo naririnig ang mensahe ng Panginoon dahil ang gusto po ng Panginoon marinig natin ang katotohanan na ang vaccine is not the mark of the beast. Again, I say to you, vaccine is already the mark of the beast. Pero hindi ko po sinasabi na huli na para sa atin ang lahat. Meron pong pagkakataon para magsisi. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung tayo nagkamali na minsan. Habang nabubuhay ka, Hebrews 9:27, ang sabi po doon, minsan lamang darating sa bawang kamatayan at ang pagkatapos nito ay ang pag-uukom. Kung alam mo sa sarili mo na dinaya ka ng bakuna na mas pinagkatiwalaan mo, kung tingin mo sa sarili mo na dinaya ka ng Department of Health na mas pinagkatiwalaan mo, kung sa tingin mo from the back siya pa lang na maraming kabataan ang namatay way back 2017 at hanggang ngayon maraming namamatay dahil sa dingbak siya. At yung 2021 na mas pinagkatiwalaan natin na COVID-19 vaccine, hanggang ngayon marami din pong namamatay. At ang nakakalungkot po na ito, malinaw na ang bakuna po na isinusulong ng ating Department of Health ay isang bagay na bioweapons. Pag sinabi pong bioweapons, pinagkasunduan po ng mga bansa na magbawas ng populasyon. Why? Dahil nabayaran ng salapi. Kaya nga po binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 3, people will be lovers of money than lovers of God. Kaya laganap po ang korupsyon. Kaya laganap po ang pandaraya ng mga pinagkatiwalaan na namumuno sa ating bansa. Kaya po merong ganyan dahil sa pera na mas pinagkatiwalaan ng mga tao kaysa sa Diyos. Mga kapatid, time is running out. Time is running out. Jesus is coming. Rapture will take place at any moment. Ang tanong, handa ka na ba? Kaya right now, mga kapatid, gusto ko po kayong bigyan ng assurance sa lahat po ng hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sa lahat po ng mga hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon. This is your chance to humble down. Ito po yung pagkakataon natin para magpakumbaba sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso, wag na po natin papagmatigasin. Dahil tandaan niyo po ito, mga kapatid, walang sino man sa atin ang makatatanggi kapag hinatulan ka ng Panginoon. Lahat ng mabuti, lahat ng masama ay haharap sa Panginoon. Hindi po tayo makakaiwas sa paghatol ng Panginoon at gusto ko pong maunawaan ng bawat isa. Dalawa lamang po ang patutunguhan ng tao, langit o impyerno. Kaya sa lahat ng mamamatay tao, sa lahat ng mga adik, sa lahat ng mga mapakiapid, sa lahat ng mga ngalunya, sa lahat na nakikisama sa kapwa babae, kapwa lalaki, sa lahat ng mamamatay tao at magnanakaw ng tao, this is your chance to repent. Jesus loves you. Jesus is coming. Repent before it's too late. Hindi po nagkulang ang Panginoon dahil mahal na mahal po niya tayo. Bayan ng Taytay, mahal na mahal po tayo ng Panginoon.
Marami na pong nangaral ng mabuting balita sa kantong ito. At minsan lamang po kami darating para ipaalala na hindi nagkulang ang Panginoon para tayo'y pamalaan na siya'y malapit nang dumating. Maybe this is our last chance na marinig natin to, mga kapatid. Please, huwag natin papagmatigasin ang ating mga puso kapag kami dinadala ang Panginoon ng mga ngaral. Gusto lamang po niyang iparanas sa atin kung gaano niya tayo minamahal. Mga kapatid, sa lahat po na nakarinig sa balitang ito about COVID-19 vaccine at sa lahat po ng bakuna na nabanggit ko, mga kapatid, may pananagutan po kayo para sa mga mahal niyo sa buhay. May pananagutan po ang bawat isa sa atin para i-inform nyo sila na wag na pong tatanggap ng bakuna. Dahil ang bakuna na yan ay nakamamatay. Ang bakuna na yan ay bioweapons ng mga elitista na walang ibang nais kundi patayin ang sangkatauhan. Dahil ang gusto nila, sila na po ang maghari sa mundong ito. Magtiwala po tayo sa Panginoon dahil pabalik na po ang Panginoong Jesucristo. Again, tandaan niyo po, hindi nagkulang ang Panginoon dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos.